Mukhang madidagdagan na naman ang mga Ascad light tank ng Pilipinas, matapos lumabas itong larawan ng 4 na Ascad II Sabro light tanks, kasama ang isa ding Ascad II recovery vehicle, na kung papansinin ay wala pa itong mga pangalan na nakasulat sa gilid nito, na nangangahulugang hindi pa ito na-induct sa serbisyo, kaya maaaring ito ay i-deliver pa lamang o kaya ay kakarating pa lamang mula sa delivery. Ang pagbili ng mga Ascad II Sabro light tank ay nakabase sa dating 4 layers defense strategy ng Pilipinas, na tinatawag noon na literal defense strategy, kung saan ang mga kaaway ay hihintayin munang lumapit sa 12 nautical miles bago magsagawa ng pag-aatake ang ating hukbong sandatahan. Sa dating strategy, ang anti-ship missile system tulad ng BrahMos, ang siyang unang line of defense lagpas sa 12 nautical miles ng ating mainland. At kapag pumasok sa 12 nautical miles ay sasalubungin na ito ng mga corvette at frigates. Kapag nakalapit na sa littoral area, ay tutulong na ang mga littoral combat force tulad ng mga Shaldag fast interdiction craft, multi-purpose attack craft, at iba pang assets. At ang mga artillery tulad nitong mga Ascad Sabro light tank, Atmos truck-mounted howitzers, at ibang mga towed howitzers, ang siyang responsable sa mga kaaway na malapit na sa ating mga baybayin. Ngunit ang strategy na ito ay binago na ng ating hukbong sandatahan. Ang dating literal defense ay itinaas na sa territorial defense, kung saan bibigyan ng kakayahan ang ating hukbong sandatahan, na makipaglaban kahit sa labas ng ating exclusive economic zone, o labas pa sa 200 nautical miles. Kaya naman mapapansin na mas maraming mga multi-role fighters ang ididagdag sa listahan ng mga kailangan ng bansa, at mga missile system at mga frigates, kasama na ang mga submarines. Mapapansin sa balikatan exercise ngayong taon, ay mas nakatutok na ang pagsasanay sa mga air defense at maritime attack. Ang Jose Rizal class ay sa unang pagkakataon ay gagamitin ang kanyang anti-ship missile upang palubugin ang isang barko, habang ang Spider Air Defense ay magpaputok din ng kanyang missiles, upang mag-demonstrate ng pag-neutralize ng missile attack mula sa mga kalaban. Bilang magkaalyado ay gagamitin ng Amerika ang kanilang Patriot, at sinabing pati ang bago nilang Typhoon medium-range missile system na nasa isla na ng Babuyan Group of Islands na ngayon. Ang mga Sabro light tanks ay mananatili pa rin sa kanilang role, at lubhang kailangan pa rin ito ng ating hukbong sandatahan, kung sakaling makalapit na sa dalampasigan ang mga kaaway. Ang ating Philippine Army ay pinanatili ang kanilang 144 light tanks requirements ngayong Horizon 3. Ang mga light tanks na ito ay gagamitin bilang shoot and scoot assets, upang hindi matatamaan sa mga counter-fire. Ang magaan na timbang ng Sabro light tank, na nasa 30 tons lamang, ay napaka-ideal sa mga klase ng lupa ng ating bansa. Sa katunayan, nakita ng Amerika ang pagka-resonabli ng strategy ng Pilipinas, kung kaya sila din ay bumili ng ganitong tangke, na nakabase din sa Ascad platform, at sinabing may role ito tulad ng ginawa ng Pilipinas na shoot and scoot at mag-provide ng overwhelming fire support sa kanilang mga infantry units. Tinawag nila itong M10 Booker, na gawa din ng General Dynamics Land System, na bagamat isang light tank, ay classify nila ito bilang Infantry Fighting Vehicle o IFV. Kung ang Pilipinas ay natanggap ang unang Ascad Sabro light tank nito noon pang December 2022, ang US Army ay natanggap ang pinakaunang M10 Booker nito noon lamang Pebrero, sa Anniston Army Depot. Sa ngayon 3 pa lamang ang M10 Booker ng US Army, dahil ito ay mga test unit pa lamang, at inaasahang bibili pa sila ng marami pagkatapos ng ilang pagsubok sa mga tangke na ito. Ang mga tangke na ito gagamitin bilang suporta sa kanilang mga infantry units sa maraming bansa na merong puwersa nila, kasama syempre ang Pilipinas, na huwag naman mangyari, ay may posibilidad na mauulit ang pagtutulungan ng matagal ng magkaalyado,
laban sa isang bansang sinakop ang kanyang teritoryo. Kaya naman, maaring ang mga M10 Booker na ito, ay maaring magkasamang lalaban sa kanyang kapatid na ating mga Ascad Sabrolite tanks. Dagdag pa ng US Army, inaasahan nilang ang mga M10 Booker ay magbibigay ng overwhelming precision firepower sa kanilang infantry units, at situational awareness dahil meron itong mga electronic sensors and communications, upang mapanatili nito ang momentum sa labanan at kalayaang makagalaw laban sa mga kaaway na puwersa. Walang duda umanong magdadala ito ng mas mataas na level ng lethality at protection sa kanilang infantry forces, at magbibigay sa kanilang mga infantry soldiers at mga kaalyado, ng momentum, na critical sa isang modern battlefield. Ang M10 Booker umano ay isang napaka-crucial na bahagi ng transformation ng US Forces, ayon kay Doug Bush, Assistant Secretary of the Army for Acquisition, Logistics and Technology. Hindi natin alam kung gagawin din ba ito ng ating Army sa ating mga Ascad Sabrolite tank, ngunit ang Amerika sa kanilang Ascad M10 Booker, sa loob ng 2 taon, ang mga Booker ay dadaan pa sa matinding testing at experiments, upang masiguro nilang mabigay ng mga tangke na ito, ang world-class capability requirements ng kanilang mga sundalo. Ang mga testing na ito ay mga pagpapaputok ng libu-libong rounds, at pag-drive ng libu-libong milya, upang kanilang makita ang reliability at maintainability nito. At hindi lang yan, dadaan pa ang mga tangke na ito sa mga production qualification, at susubukan itong mag-operate sa iba't ibang klaseng klima ng mundo, tulad ng desyerto sa Middle East, Arctic temperature sa Alaska, at tropical temperature tulad ng sa Pilipinas. At susubukan itong bumangga ng mga matitibay na structure, dumaan sa mga malalaking bitik ng lupa, at susubukan ito sa mga totoong eksena sa mga totoong labanan, upang masiguro ang survivability nito. Matindi talaga ang standard ng Amerika, pagdating sa kagamitang pandigma, dahil sinisiguro nilang ang mga kagamitan nila ay may kakayahang sobra pa sa kanilang kailangan. Kung sakaling mapatunayan ng Amerika ang tibay at kakayahan ng M10 Booker na ito, ay magtuloy-tuloy na ang pagdating ng maraming mga ganitong tangke sa kanilang inventaryo, at sa palagay natin, dahil halos magkapareho lang ito sa ating Ascad II Sabrolite tank, ay maaring makakabenepisyo sa logistics ang ating army dito, at sa ating palagay, di malayong ilan sa mga tangke na ito, ay mapupunta din sa ating army, bilang bahagi ng security assistance roadmap ng Amerika sa Pilipinas.